God bless you po sa lahat ng mga kapatid natin na nakasama natin ngayon na nananambahan online. Tunay nga po ng Diyos ang Diyos natin ay buhay. Hallelujah. Hindi po natin maitatatwa ang kanyang existence. Pagkat ang Diyos nga po natin, God is a God who is full of glory. Yung glory po ng ating Diyos na ito, kailanman hindi po ito maglalaho. Hindi po kawalan sa Diyos na kung tayo man ay tumalikod sa pananampalataya, hindi po kawalan sa Diyos na kung tayo man ay tumalikod sa pananambahan sa Kanya, hindi po yun kawalan sa Kanya. Mananatili pa rin po siyang Diyos magpakailanman kahit na ang buong mundo po ay talikuran siya. Yan po ang katotohanan na ating patuloy na tinanggap at sinasampalatayanan. Ang lahat po, ang lahat po ng bagay na gagawin ng Diyos sa mundo ito ay nagbibigay ng kalwalhatian sa Kanya. Everything that God does in this world brings glory to His name. Whether it might be good in your sight, whether it might be bad in your sight, lahat po ng yon nagbibigay pa rin po ng kalwalhatian sa pangalan ng ating Diyos. Amen. Hindi po natin may pagkakala yung nangyari po sa California, pero hindi po natin ikinatutuwa. Hindi po tayo natutuwa na yun ang nangyari sa kanila. Ngunit yun po ay dahil alam po natin dahil sa kapaglapastangan po ng Diyos. Bagamat sasabihin ng iba, it is just a coincidence. Pero sa atin po na bukas ang ating kamalayan sa espiritual na mundo, alam po natin that those things are not coincidence. May nag-trigger. God was triggered to do all of those. Tingnan nyo nga po ang nakapagtaka, kung papaano talaga makikita mo na yung apoy kahit sa taas ng teknolohiya ng Amerika ay hindi nila kayang hinagawang supilin ito agad-agad. Why? Because talaga makikita mo, it's like the finger of God was there working. And who are the fingers of God? Angels. According to the Hebrews, who are the angels, He made His servants winds and fire. Hebrews chapter 1:7. Who are the angels? Kailangan po natin maintindihan, at tayo alam po natin sa atin, naiintindihan natin who are the angels. Who angels are. Hebrews 1:7. Sabi po niya, and speaking of the angels, he says, He makes His angels winds and His servants flames of fire. Talaga po nung pinapanood ko itong bagay na ito, talagang kita-kita ko paano kumikilos yung apoy. Para talagang buhay na buhay. Alam mo yung apoy talagang buhay na buhay pong kumikilos. And this is the way of God's destruction. Para bulong pa lamang ito po ay sa physical pa lamang po na ginawa ng Diyos na nakikita ng mga physical na tao. This is just a parable of the truth. Na kung paano yung apoy na ito talaga nakikita mo na ang mga anghel ng Diyos ay kumikilos. Gaano man, yung isang lawak na yon na hindi mo isipin kahit na medyo layo siya sa mundo kung totoosin. Pero bakit talagang hinipan pa ng hangin yung apoy? Naalala ko yung sinasabi sa Revelations. Yung sinasabi yung anghel na pinuhod niya muna yung hangin mula from the four corner of the earth. Tapos parang yung hangin pinakawalan, yung hangin para bumugso. Yung apoy, yung gumapang yung apoy, itulak yung apoy dalhin doon sa mga kabahayan na kung saan nawasan. Kahabag-habag po talaga ang mga kinaangkihan nila, ngunit ito ay talagang dahil po pinapakita rin ng Diyos kung gaano siya makapangyarihan. How can you mock God? How can you not recognize God as a creator? Isang malaking kapalapastangan po ang bagay na yun. Ayon sa ating sinasabi,
ayon sa ating pananampalataya, ano? Ano ba sinasampalatayanan natin? Na tayo, bilang mga mananampalataya, pinapanaligan natin na ang lahat ay nagmula sa bagay na hindi nakikita. Na ang lahat ng mga bagay na nakikita natin ay nagmula sa bagay na hindi nakita. It is our faith. Ibig sabihin po, God created everything. And that is our faith. God created the universe, God created everything that is in it, hanggang sa kaliit-liitan na microscopic po na ginawa na nakikita natin, God created all those things. And that is our faith. And how could other people try to mock our faith? Sila lang po ang kawawa. Sila po ay parang, sabi ni Pablo, parang sumisipa sila sa isang matulis na bagay. Sinasaktan po nila ang kanilang sarili whenever they try to mock God and do not recognize Him. And whether He destroys or He spares, ang kaluwalhatian pa rin po, ang pangalan pa rin po ng Diyos ang napaparangalan. Okay? Nung kanyang, sa tingin ng tao na parang napakasama ng Diyos, bakit na kailangan lubigin yung lugar na yun, lipulin sa apoy, maging sa Sodoma, yung nangyari po sa Sodoma at sa Gomora. Pag sa tingin po ng tao, parang ang sama-samang tingnan. Pero dito po, pinapakita ng Diyos that if we are not going to recognize Him, if we are going to fight against Him, God is more powerful than we are. God is the most powerful na walang makakapantay sa kanyang kapangyarihan. And that is for His glory. Walang kapantay ang Diyos. Walang kapantay kapangyarihan. Sino ang makakasupil sa kapangyarihan ng Diyos? Sino ang makakalaban sa Diyos? Yan po ang nais ipakita. That's why it's still for the glory of His name. At kung papaano rin po, na sa mga kanyang kinalulugdan, sa kanyang mga kinahabagan on how God spares those, yung mga natitirang remnants doon na napalibutan ng apoy. It's a wonderful, how wonderful it is that, and how amazing it is that God has the power to save or spare the life whom He has compassion. It's still for the glory of His name. It is still for His glory. Sa paningin ng tao, imposible na yung pinalibutan ng apoy na yun, na yung nasa gitna ka, isa-isa ay hindi mo na natupok. Wow! Ano nga ba ang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos? Whenever. Sa mga taong kinalulugdan niya. That's why. Kaya nga ang pananalig po natin sa Diyos ay hindi po ito kawalan. Ang pananampalataya po natin sa Diyos ay hindi po isang alamat o myth or hindi isang imahinasyon. Hindi ito isang fiction. Maniwala ka pa sa ang mga likha po ng tao dito o mga iniisip po ng tao sa mundo ito, yun po ay mga tinatawag na fiction. Alam niyo po, isa sa mga na-encounter ko nga, sa mga fiction books, sige. Kapag nasa library kayo, kaya sa mga bookstore, nakalagay doon, may mga science, may mga fiction, may mga religious book, may dito, may fiction book, okay? Tapos may nag-post, doon sa fiction book, alam mo, isa sa mga, ang title na isang book na nakalagay doon, na nakalagay sa fiction section, The Perfect Wife. Fiction, o diba? Ibig sabihin po sa ating mga tao, tagapin po na there's no such thing as perfect wife. Tayo po mga tao we are not perfect. Pero paano lang po tayo tinanggap na Panginoong Jesus, pinapaging, matuwid po niya tayo ayon sa ating pananampalataya. We are not perfect, but God, loved us. Jesus came to love us, to save us. Jesus came to also give us the same glory as His, even though we are not perfect. Kaya sa pananampalataya po natin, hindi po natin hinahanap na yung porque tayo na nanalig po, na sa Panginoon Jesus ay yung lahat-lahat na ng pag-ius natin ay perfecto. Oo, yun talaga yung aim natin. Pagkat ang Panginoon Jesus po, He is perfect. Hindi po siya nagkasala kahit minsan.
He's perfect because He's God. At yung pananalig po natin sa Panginoon Jesus ay hindi po tayo nagiging perfect, hindi tayo pinapaging matuwid ng Diyos, hindi dahil sa sarili nating kagawa, kundi dahil napaging matuwid tayo at tinanggap tayo ng Diyos dahil sa ating pananalig sa Panginoon Jesus. Dahil siya nga yung umako ng ating imperfection. Do you understand? Kaya wala po talaga tayong maipagmamalaki. All for the glory of His name. Brings glory and honor to His name. Napakahirap po na suwayin talaga ng Diyos. Kapag sinabi po ng Diyos na kung ano ang dapat natin gawin at sinuway natin, malaking pagkakamali ang bagay niya. There's also an example of that. Mag-Bible reading tayo ng konti mula sa Jeremiah. Sa alam niyo po sa aklat ng Jeremiah, marami po mga pananakop at saka mga, siyempre, digmaan ang nagaganap doon. Jeremiah chapter 4, 42, 42. Then natin. 42 verse 5 muna tayo. Simulan natin sa 1. 42, 1. Sige, subukan natin sa Tagalog. Kahit Tagalog ka rin. Lumapit kay Jeremias si Johanan na anak ni Kareya, si Azarias na anak ni Hosayas, at iba pang pinuno ng hukbo at lahat ng mamamayan mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila. Okay. Ito kasi marami ng mga patayan dito na nangyari. Ang pakiusap nila sa propeta, idalangin ninyo kami kay Yahweh na inyong Diyos. Ang lahat ng natirang ito, kakaunti na lamang kami natira ngayon tulad ng nakikita ninyo. Okay, next. Hilingin po ninyo na ituro niya sa amin ang nararapat namin puntahan at gawin. Okay, tinaw. Sinabi sa kanila ni Jeremias, oo, idadalangin ko kayo kay Yahweh at sasabihin ko sa inyo kung ano ang sagot niya. Wala akong inilihim anuman. Okay. Sinabi pa nila kay Jeremias, parusahan kami ni Yahweh kapag hindi namin ginawa ang sasabihin niya. Okay? Mabuti man ito o hindi, susundin namin ang sasabihin ni Yahweh sapagkat alam namin mapapabuti kami kung susunod sa kanyang salita. Okay? Tingnan niyo po how desperate these people are. Na talagang doon nila nakita yung pagsunod nila. Ito pong sila Johanan, ano po? Ay meron pong murder na ginawa doon sa official ni kilala niyo po kung si Nebuchadnezzar. Si Haring Nebuchadnezzar po ay meron din talaga official doon sa isang probinsya at pinatay po nila iyon. Ngayon, nilipol din po mga kasamahan ni Johanan. At yun nga po, dahil sa pangyayari nito, nanganganib ang buhay na Johanan at kanyang mga hukbo. Dahil kapag nalaman po nung hari yun, tiyak na ipapatay silang lahat, ipapaubos yung kanilang hukbo. Kaya naman pumunta sila lumapit kay Jeremiah, Prophet Jeremiah, para idalangin sila sa Diyos kung ano ang dapat nilang gawin. At yun nga, sabi pa nila, okay, tingnan mo yung, ito talaga lumalabas talaga yung ating desperation, yung tamang pananampalataya kapag nasabingit tayo ng pangailangan. Sasabihin nila, whether it is good or bad, sabi sa English, sa NIV, whether it is favorable or unfavorable, we will obey the Lord our God. Okay? To whom we are sending. Tingnan mo, how great that faith is. Ito po yung pananampalataya na ating ninanais maabot. Whether it is favorable to us or not, kapag sinabi po ng Diyos, ito dapat ang gawin natin. Okay? Ano po nangyari? The next? Okay? O sige, mag-English na lang tayo. 10 days later, okay? Pagkatapos po ng 10 araw, tinan nyo, kaya kayo, huwag kayo nagmamadali, huwag tayo nagmamadali, porque nanalangin na tayo, ay biglang sasabihin na, ito na yung sinabi ng Diyos. Okay? Dito, after 10 days. 10 days later, the word of the Lord came to Jeremiah. Sabi niya,
So he called together Johanan, son of Kareah, and all the army officers whom were with him, and all the people from the least to the greatest. He said to them, "This is what the Lord, the God of Israel, to whom you sent me to present your petition, says." Ito yung sinasabi, "If you stay in this land, I will build you up and not tear you down. I will plant you and not uproot you, for I am grieved over the disaster I have inflicted on you." Tingnan mo. Sa Tagalog, kung kayo'y mananatili sa lupaing ito, pagpapalain ko kayo at hindi ipapahamak, itatanim at hindi bubunutin. Nalulungkot ako dahil sa kapahamakang ipinadala ko sa inyo. Sino ang nagpadala ng kapahamakan kay Johanan? Ang Diyos pa rin. Si Johanan po ay mananampalataya. Sabi nga, the Lord our God. Ibig sabihin, mananampalataya po ng Diyos. But because of their disobedience to God, yan, in-inflict sila ng ganong klase ng parusa. Okay, next. Ngayon, sinabihan nila, huwag kayong matatakot sa hari ng Babylonia sapagkat ako'y sa inyo at ililigtas ko kayo. Sino ba yung hari ng Babylonia during that time? Si Nebuchadnezzar po. Kaawaan ko kayo upang kaawaan din niya kayo. Kita mo? God has the power to move the heart of the king. Yun ang sinasabi niya. Kaawaan ko kayo para yung hari na yun, kahit na mapusok siya, matapag siya, kaawaan kayo. Alam po natin that in the history, back in the history, Nebuchadnezzar is one of the most ferocious king. Tama po? Napakalapit po niya kung paano niya, di ba, yung mga ayaw sumamba doon sa rebulto, talagang on the spot, he declares death upon them. Pero sabi niya, kaawaan din niya at payagang manatili sa inyong lupain. Okay. Nandun sila sa lupain na yun. Sa lupain ni Nebuchadnezzar. Okay? Tatapos sinuway ninyo ang mensahe ni Yahweh na inyong Diyos kapag hindi kayo nanatili rito. Okay? At sa halip ay pumunta kayo sa Ehipto sa paniniwalang walang digmaan doon at hindi kayo magugutom. Kaya nga, ito ang sinasabi ko sa inyo, kayong nalabi sa Huda, nalalabi, kapag kayo pumunta at nanira sa Ehipto, okay, aabutan kayo roon ng kaaway na inyong kinatatakutan. Daranas kayo ng tagutom na inyong pinangambahan at doon kayo namamatay. Tingnan po natin in the land of Israel, these remnants of Israel, siyempre nasa timing sila na talagang, alam mo yun, parang desperate. So parang kulang na sila sa pagkain, in the resources, siyempre, nasaan ba sila? Nandun sa hari ng Babylonia. So ano ang hinahanap ng mga Israelites ito? Why do they want to go to Egypt? Ano ba ang representation ng Egypt? In the Egypt, maraming pagkain. Refuge, maraming gold. Kaya nga naniniwala sila bakit nila gusto pumunta ron? Kasi sa tingin nila hindi sila magugutom. Sa tingin nila sa Egypto walang tagutom dahil sagana sa lahat. Pinalibutan na po kasi sila sa Israel noon. Kaya kung pupunta sila sa Egypto, kasi doon, titingin nila, is parang maging refuge nila ang Egypt, pero doon maging sagana. Maraming pagkain, kaya nga sabi nila, tingin nila is safe, kasi nga ang mga Egypto, in the Egypt, at alam din po natin yan, in the history, they are like, they're also one of the figure of the strong soldiers, armies. Matitindi po rin po sila. Pero ano po ang pangako ng Diyos sa kanila? Ano ang pinapasabi sa kanila ng Diyos? You must stay here and do not go there. These Israelites, they want to seek other resort. They want to seek sa tingin nila doon, mas maraming pagkain. Sa tingin nila doon, parang dito, parang wala tayong mapapala dito. Ganon ang isip ng mga nahunat nilang Jews. Sa mga kan-Juda. Kaya in the letter, ano pong sabi ng mga ito? Sinabihan nila si Jeremiah, sinungaling ka. Hindi totoo na pinapanatili kami dito ni Yahweh. Anong nangyari? Pumunta sila sa Egypto. At doon po, diniklear ang Diyos ang kapahamakan nila. So in our life,
sa buhay natin mga mananampalataya, yung akala natin na dinadala tayo ng Diyos dito sa lugar na ito, na parang ang hirap-hirap na sitwasyon dito, parang tingin natin, puro kaaway naman dito, parang no one cares. No one cares. That's why ano mangyayari? That's resort. Magkaroon tayo ng resort, punta tayo doon kung saan may flourish. Pero kung hindi natin pakikinggan ng mabuti kung ano ang pangako ng Diyos sa atin, then we will miss the promise of God. Mapupunta po tayo sa kapahamakan. It is better to hear and obey the Word of God than to seek your own thoughts na akala mo yung comfort na yun. Dahil ang pangako ng Diyos, kapag pinanatili po niya tayo sa isang lugar na yun at hindi tayo pinapaalis doon, ibig sabihin na doon, He will plant us. Sabi niya, mag-uugat tayo sa lugar na yun. And lahat po ng ito is for the glory of God. When He inflicted the disaster to the Jews, to His people, it's still for the glory of God. And whenever He wants to save them, it's still for the glory of God. Walang kaya nga, hindi exempted sa Diyos kung tayo man ay sinasabi natin, ay anak na ako ng Diyos kahit na sumuway ako. Ang nakakalungkot, napakarami sa mga narinig ko dito, they are so proud of being called themselves born-again Christian, pero malayo sa katotohanan. They are proud to call themselves na mga na born-again member, pero yung way of their living, hindi po nila maintindihan. Hallelujah. Yan po, panimula pa lamang. Tayo po. Okay, let's begin. Man is created, man is created in the image of God. Pag sinabi po natin in the image of God, hindi ibig sabihin na ito ay kinilikha tayo yung mukha natin na kapareho ng gaya yung dapat sambahin. Kaya siguro yung iba, yun yung naging kaisipan nila, dahil pinahahawakan nila, that we are created in the image of God. Kaya then they pose the face of a man para sambahin. They pose the image. They pose the sculpture of a man para sambahin at luhur-luhuran. Pag sinabi po natin, nung sinabi po ng Diyos that we are created in the image of God, ano ba yung image po na ito? We have personality. God is person. Ano? God is person. That's why when He created us, we are like, of course, like God. We are person. We have personality. Alam po natin na ang Diyos, ano siya? Meron siyang intellect, meron siyang will, meron siyang emotion, damdamin. May kakayahan po siya magdesisyon. Yun po yung tinatawag na personality. Ano? We are also created in the image of God. That way, hindi po tayo, kita nyo, hindi kung talagang iisa lang sa aking image, di ba? Kung talagang mukha na naman ang basihan talaga na imahe, dapat iisa lang ang tsura natin. Pero hindi, bakit iba-iba ang mukha natin? Hindi po yan yung eksaktong tinutukoy, hindi yung hugis na mukha natin. Oo, meron tayong dalawang kamay, dalawang paa, may mata, may ilong. Yes, that is part of the image of God. But the main point here is the image of God in us is that we also have the personality. Man has intellect, man has will, man has emotion. Okay? Bagamat sinasabihin ng mga tao, the animals are also created in the image of God. Why? Because they have also yung others, they have intellect, they have damdamin din sila. Okay? Pero alam po natin sa lahat po ng mga nilikha ng Diyos in this world, sa mundo ng mga dito sa lupa, man has the highest intellect. Amen. Hindi po kayang patayan ng hayop ang intellect ng tao. That's why, because man is created in the image of God. Hindi papatayan ng ibang nilikha. Kaya ang utos sa atin, ang sinabi ko sa book of Genesis, binibigyan ko kayo ng otoridad para, pamunuan lahat ng mga hayop, the beast, bahala ka. It's all up to you how to tame them. Paamuhin mo sila, katayin mo sila, bahala ka. You have the authority over them. Why? We have the highest intellect. We are created in the image of God.
And that's what I mean. Yan po ang ibig ko sabihin ng sinasabi ng Bible when God has created us in the image of God. Hallelujah. Man, ito po yung sinasabi natin na though meron nga po tayong intellect, meron po tayong will, ang mga hayop din meron po same na gano'n, may mga gano'n din sila, pero ang pinagkaiba po natin, because we have the highest intellect, God has given us the Spirit para po ma-preserve in a way that God can preserve man by the Spirit. Kasi nga po, ano ba tayo? Noong tayo, nung likha ang man in the book of Genesis, He only created, of course, physical, na kumikilos lang siya, yung tao, the Adam, small letter Adam. Then, in the Genesis book chapter 2, binigyan po siya ng tinatawag na spirit. And that spirit, that is life. Kaya nga doon nagsimula na tawagin niya that and he became a living being. Yung pong living being na to, binigyan po tayo ng espiritu. That's why now man can be preserved through the Spirit. Noon, yung mga sa Adama na walang espiritu, kapag namatay sila, lahat ng personality, they disappear like a bubble. Nawawala na parang bula. But when God gave us the Spirit, yung personality po natin na yun, ay yung person na yun, ay nababalot po nababalot na po ng Espiritu because Spirit is eternal. Therefore, doon nga po nahuhubog doon sa Spirit na yun, doon siya nananatili sa Espiritu na yun, yung personality na nahubog sa isang tao, sa katawan ng isang tao. That's why it becomes eternal. And therefore, tawag po natin doon ay nagiging soul. Ano? Yung spirit plus personality, yun na po ay nagiging, yung tinatawag po natin na yun ay kaluluwa. Kaya pansinin po natin na ang isang kung ating sa even in the observation, ang isang taong namatay, yung iba alam natin that they have this encounter with the dead na nakikita nila yung isang kaluluwa. At ano nakikita nila sa isang kaluluwa? Hindi ba mismong personality nung namatay na galing doon sa isang katawan? And not only that, that personality remains. And it can be, kaya ngayon sinasabi natin yung isang spirit o kaluluwa na ito na namatay, ay naparumi, ay pwede talagang pumasok sa isang another body to manifest its personality. Diyan po maintindihan, diyan po natin naiintindihan yung tinatawag natin sa teachings po natin ng demonology na yung maruming espiritu, bakit nagmamanifesto sa katawan ng isang tao na nabubuhay? Yung namatay ay magmamanifesto pa rin sa katawan ng isang taong buhay pa. Why? Because we become, once a person dies, dahil meron po tayong espiritu, he remains for eternity. Hindi na po naglalaho na parang bula. Kaya it's all up to us, napakahalaga na kailangan maintindihan natin on how are we going to spend our eternity. Paano ba natin hubugin na tayo ay mapapabuti sa ating spiritual o pang-eternal na buhay. Hindi po tayo nananangan lamang sa mga bagay sa mundo ito na hindi lang natin inilalagak ang pag-asa natin sa mundo ito. Tingnan po natin, mamaya isipin mo na lang, hindi ka ba napapaisip na ba't ganun? Trabaho ka ng trabaho, tapos mag-iimpok ka ng pera. Yun ang pagtrabaho mo, na-impok mo, mamaya akala mo kung kampante ka na, bakit mamaya abrido ko na naman, bakit kasi nauubos? Nauubos na naman, mamaya mag-aburito ko naman, saan naman ako hahanap? Talaga yung bagay po dito sa mundo ito, nauubos. Pero ang pangako po ng Diyos, sabi niya, huwag kang mag-impok ng kayamanan sa mundo ito, mag-impok ka sa langit, dahil sa langit hindi po nauubos, sabi niya. Because God is unlimited. If we don't have God, then dito lang tayo sa resources na nauubos, talagang aburito ka, buong buhay mo, aburito ka, kasi trabaho ka talaga ng trabaho niyan. At yan din po ang parabola sa atin sa mundo ito. That in this world, we can, pag physical, we have to work and work and work for our physical. Kaya nga dapat natin pagandaan yung ating spiritual na buhay. Na in heaven, sabi niya,
Pag nakapag-ipon tayo, walang magnanakaw, walang peste, and your resources will become unlimited because God is unlimited. Yung mga nimpok mo. Amen? Then God made man, okay? And then He gave him the Spirit, at yung Spirit po nito is also God's glory. So he became a living being. The life of this Spirit. Kaya nga po, nung nilikha po tayo ng Diyos, binigyan tayo ng Espiritu, then, this Spirit is meant to be sustained by life at anong klaseng buhay? By the Word of God. Kaya nga sinabi sa ng Panginoon Jesus, man does not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kasi yun po talaga yung pagkain ng ating kaluluwa, yun po talaga yung magsusustain sa ating espiritu. Because the Word of God gives life. Sabi nga po, the Word of God gives life. The Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are spirit, and they are life. John 16. 6:16. John 6:63, sorry. The Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are spirit, and they are life. Kaya nga po, dapat maintindihan po natin at lagi natin tatandaan that kapag hindi po tayo nananangan sa salita ng Diyos o tumutupad, sumusunod sa salita ng Diyos, then we are dying. Namamatay po tayo. Walang magsusustain ng ating buhay. Because only God can give life. He is the source of life, the unlimited source of life. Our spirit, our spirit is eternal. And this eternal spirit needs eternal sustenance. And only God can do it. Hindi kayang i-sustain nga ng mga pagkain sa mundo ito ang buhay ng ating espiritu kasi nga, they are limited. Unlike the Spirit of God, the Word of God is unlimited. The Word of God gives life. Ano naman yung opposite? But the word of the devil kills. Kung binabasa natin kanina, na ang salita ng Diyos ay naniniwala ako na ang salita ng Diyos ay katumbas din ng Diyos mismo. Okay? Therefore, gano'n din po kumikilos o gano'n din po ini-imitate ng Diablo ang Diyos na ang kanyang salita ay katumbas din ng Diablo. Ang salita ng Diablo ay katumbas din ng Diablo mismo. Why? Kapag ang Diablo ay tinuruan ka o sinabihan ka, inutusan ka ng Diablo at yun ang ginawa mo, ibig sabihin, nasa iyo ang Diablo. Tingnan mo kung paano po nirebuke si Peter. Ano yung sabi ng Panginoon Jesus kay Peter? Away from me, Satan. You do not have the thoughts of God, but the things of man. Kasi nag-enter in him, in Peter sabi, so nag-enter in him the thoughts of the devil, kaya tinawag ng Panginoon Jesus, away from me, Satan. Diba? Nasa kanya yung thought, the devil, the thought of the devil. Kaya nga po, anong ibig sabihin ito? That whenever we follow the word of the devil, it kills our spirit. Because, dito po yung sinasabi ng Panginoon Jesus na the devil is a murderer from the beginning. John 8:44. Basahin nga po natin. Okay? That is why Jesus said he was a murderer from the beginning. Why? His words, his lies, they are murder. You belong to your father, the devil,
and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning. From the beginning, he was a murderer. Tingnan po natin, ang akala lang natin, ang kauna-unahang record of murder in the Bible ay yung ginawa ni Cain. But beyond that, there's beginning more than that. In the beginning, he was a murderer, not holding on to the truth. Don't you know that whenever you are speaking the word of lies and not in the truth and teaching to that man something that is not truth, you become a murderer. Because murder is not holding on to the truth. Is a murder. Paano ba namatay? Paano ba na bumagsak si Diablo? When he stopped, kung kumalas na siya doon sa utos ng Diyos, so nagrebelde na siya sa Diyos, sinunod na niya ang kanyang sarili, nawala siya sa katotohanan. Therefore, una-una sa lahat, he is the one who is the origin of suicide. He killed himself by neglecting or living the truth. Siya ang nagdesisyon na iwanan ang buhay. Murder, not holding on to the truth. Whenever he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Kaya nga, ang mga salita ng kasinungalingan, they are murder. It's a murder. Tingnan mo, kaya nga sinasabi, even yung sabi naman lagi siya pinapaalala sa inyo ni Pastor Grace, that whatever our mouth, ang mga salita natin, whether it can give life or it can kills. Whenever we are speaking the word of lies, whenever we are speaking the word or the thoughts of the devil, then we are murdering souls. Kapag tayo, ang sinasalita natin ay hindi salita ng katotohanan at pinapahayag natin ay salita ng kasinungalingan, ibig sabihin tayo ay nagiging mamamatay ng kaluluwa. Pumapatay tayo ng kaluluwa. Kapag hindi po natin tinuturo ang katotohanan, we are killing. Pumapatay po tayo ng kaluluwa. And that's how delicate o ganyan po ka-risky ang ating mga salita. Kaya nga, by our words, it's either we can give life. Sa pamamagitan ng ating pananalita, pwede tayong magbigay ng buhay o pwede tayong pumatay. Sabi nga ni Santiago, wala pang nakakapagpaamo sa dila. Napaamo na ang mga mababangis na hayop, pero sa dila, wala pang nakapagpaamo. Kaya maging maingat po tayo sa pananalita natin. Alam po natin, In Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death. And those who love it will eat its fruit. Ganyan po makapangyarihan ng ating dila. Bakit? Paano ba nagkakaroon ng himagsikan o ng labanan o ng digbaan? Hindi ba sa pamamagitan ng isang pinuno na maghihimok sa isang hukbo para makipagdigma, para lumaban? Hindi ba? And that's how powerful our tongue is. We must be careful. In the sight of God, ang lahat ng mga tao na wala sa katotohanan, sila po ay mga patay. And they are murderers. Why? Kasi, ano ba ang itinuturo ng mga taong wala sa katotohanan? It's only the philosophies of this world. Okay? Ano ba ang mga great philosophy ng mga tao dito na gustong ibsan ng kanilang mga pamihirap? Kung saan ka masaya, gawin mo. Kung anong gusto mo, gawin mo. Basta wala kang tinatapakang tao, gawin mo. Philosophy of this world. But those philosophies, they are not in the truth. If those philosophies that are not in the truth, then those are words of death. How delicate it is to listen. Gaano ka delikado na pakinggan mo ang salita ng tao na wala sa katotohanan. Mamamatay po talaga ang iyong kaluluwa. Kaya nga po hindi tayo basta-basta
na okay, hindi na padamihin mo. Gusto natin padamihin ang mga kapatid natin ng makasama natin sa church ito, pwede naman. Magsinungaling tayo. Ano? Gusto nyo? Gusto nyo dumami tayo? Magsinungaling tayo. Ganon. O ano? Pero papatayin natin sila sa pamamagitan ng mga salita ng kasinungalingan. Gusto nyo? Huwag na. Kaya yung sinasabi nga po natin, ano pa yung aim natin dito? Mamunga tayo. To bear fruit in Jesus' name. To bear fruit in the truth. Hindi natin hinahangad ng maramihan. Okay. Mamumunga tayo, but in the truth. Yung itinuturo natin sa kanila, yung ipapatupad natin sa kanila, dapat nasa katotohanan tayo. Eh ayaw nga nila ng ganun. Kaya nga, maraming maayaw sa atin dahil nga napaka-higpit, di ba? Napaka-ipot yung daan pagtungo sa katotohanan. Kaya nga lagi namin sinasabi, napakapalad po natin na i-train in our mind, in our body. Tayo po ay train ng Diyos upang sumunod sa katotohanan. At magawa po natin ito. Ngunit alam po natin na hindi po tayo nananangan sa ating sariling kalakasan, kundi we pray, we rely in the Spirit. We are relying in the Spirit para po magawa natin ito. Dahil nga kung wala ang sa atin ang Espiritu ng Diyos, hindi po natin magagawa ito because the Spirit of God is truth. The Holy Spirit is the Spirit of truth. Kung wala sa atin ang Espiritu, ang banal na Espiritu, then walang katotohanan sa atin. Kaya nga nakakahabag. Nakakahabag na siniisip ng mga maraming tao, akala nila, basta ako, nagsisimba ako, hindi ako pumapatay, okay na ako dito. But little do they know, or they do not know at all, that kahit na ganyan ang pangatwin mo, kahit na 100 taon ka pa umaattend sa church, o sa born again church, na yan, kung wala sa iyo ang katotohanan, you are still a murderer. Kaya hindi mo pwedeng isambat sa Diyos na hindi po ako pumapatay. When you are not in the truth, alam mo, sasabi mo, ano may tuturo mo sa ibang mga tao? Sa ibang mga kaluluwa. Eh di ka sinungalingan din, wala rin sa katotohanan, then we become also murderer. Grabe. Grabe. Anyone na lumalayo sa katotohanan, anyone na lumalayo sa Diyos o ayaw lumapit sa Diyos, they are also murderer. Wala po silang pinagkaiba nung sa mga nagkukumit ng suicide physically. Kung tayo ayaw po natin lumapit sa Diyos, hindi po natin iniibig ang ating sarili. Ano ba ang utos ng Diyos? Mahalin natin. Love yourself. O love your neighbor as you love yourself. Una, love God. Of course. Tapos love yourself as you love your neighbor. Love your neighbor as you love yourself. Paano natin ibigin natin ang ating sarili? Okay, sabi namin ba, bibili ako ng mga, dahil mahal ko ang sarili ko, kailangan i-treat ko ng ganito, ganun lang. I-treat ko sa siyempre, magtatrabaho ako, mag-Starbucks ako, okay, magtatrabaho ko po, para kami maayos ang pamumuhay ko, and that's how I love myself. No matter, pero tandaan po natin, gaano man gawin yung bagay na yan, kahit magpaka-pudpud ka pa ng mata, ng kamay sa pagtatrabaho, but without coming to God, without repenting, without returning to God, all of those things are useless. You do not love yourself. Hindi mo iniibig ng tunay ang sarili mo. Dahil ang pag-ibig sa sarili, ang pag-ibig natin sa Diyos, ang paglapit sa Diyos, yun po ang tunay na pag-ibig. Why? Dahil, sino ba kasi totoong ikaw? Who is your real identity? Hindi ba't ikaw ay isang espiritu? Hindi ba't tayo ay isang espiritu na ang katotohanan na ang katawang ito ay ating mga tent lamang? Ano ba yung sabihin po ng tent? Why does the Bible describe this body as a tent? Ano ba yung sabihin ng tent? Sige. Pag sinabi po ng tent, pansamantalang itinayo. Tama po? Kaya yun din ang description ni Pablo in this tent. Tent lang po ito. Kumbaga nagkakamping lang po tayo dito sa mundo ito. That's why we have our tent na temporary. We must identify the real us. Yung kaluluwa.
na ako. Sino ba yung totoo ako? Sino ba yung totoo ikaw? Yung kaluluwa na nagnanais talaga lumapit sa Diyos, nagnanais sa totoong kumilalang sa Diyos, yun yung ikaw. At ano bang nangyayari dahil sa mundo ito, dahil sa dami ng mga philosophy, sa mga personalities, sa mga katuruan na tinanggap natin, natatakpan yung totoong ikaw, natatakpan ng principalities of this world. Yan po ang katotohanan. Kaya anong gagawin natin? Yung ano natin yung nakaraan? Goal natin, return to the Bible, return to the Word of God para maintindihan natin, maalala natin kung sino na nga ba yung totoong tayo. We must once again recall ourselves. Identify. Now, I want you to understand, gusto ko maunawaan po natin lahat, that we are the living saints. Tayo po ay mga tinatawag ng mga buhay na pinapagimbalan. O sa iba, okay, sabihin mo na, buhay na sakto. Sa salitang living saints. Bakit po tayo tinawag ng mga living saints? Tayo po ay namumuhay sa katotohanan. Kaya yung iba, kahit patawagin nila mga saints yun, yung iba patay na talaga, literal na patay, na bago lang nila tawagin saint. At yung iba naman, tinatawag nila sa sarili ng mga saints, pero wala sa katotohanan, still not saint. Ang mga true saints po, they are living in the truth. Pag sinabi po natin mga saints, ito yung pinapagimbalan. At paano po tayo napapagimbalan? We are sanctified by the truth. John 17:17. Okay? Paano ba tayo napapalinis? Okay, sa salita ng Panginoon Hesus. At ano ba ang salita ng Panginoon Hesus? It is, ito ay katotohanan. Sanctify them by the truth. Sa Panginoon ng Panginoon Hesus. Your word is truth. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo, ang katotohanan. Amen? Kaya nga po, dito natin masasabi, talagang ang salita po ng Diyos ay kalulatian, at ang kalulatian ay katumbas po ng buhay, at ang buhay na ito ay dahil sa bibigay ng, ito po ay mula sa katotohanan. Kaya nga, kung wala po tayo sa katotohanan, we are still dead in the sight of God. Kaya sa atin po, maging habit po talaga natin, o talagang ugaliin natin, o aim natin sa buhay natin na maintindihan talaga ng lubusan ng katotohanan, na hindi tayo titigil sa pagtupad sa katotohanan. At hindi nga po yun basta tayo lang ay nagbasa, hindi lang basta tayo nakinig, hindi lang basta tayo po ay sumasamba, nanambahan, hindi po natatapos doon. Kailangan yung ibang action natin, yung pagkilos natin, kahit na yung pagsunod po natin. Kung saan na napakagaling po natin sumunod, kahit na napakagaling po natin sumunod, kung wala naman sa katotohanan yung ating pagsunod, sorry na lang, but it's still dead. Bakit? Kasi tingnan mo, pag titinaan mo mga tao, kapag pagdating sa mga social groups, mayroon sila mga kanya-kanyang policy, may kanya-kanya sila mga ginagawa nila mga rules. Napakagaling nila sumunod, hindi ba? O masunurin naman sila. Pero ang lahat ng yun ay wala sa katotohanan. That's why it is still faithless. It is still faithless. Ang mundo ito po, ang mundo ito po, tanda po natin, this is the world that follows the ways of death. Kaya nga ito ay mundo ng kamatayan. Nandito ang literal, o physically, nandito talaga ang kamatayan. Dahil sa langit, wala na akong kamatayan doon. The heaven is a world of life. Mundo ng buhay. But this world is world of death. Andito ang mga patay. Kaya nga, ang mundo ito, kung ano pang sinusundan mong gawin, eh di siyempre, gawin ng mga patay, gawin ng mga walang pananampalataya. Kaya nga, mas masarap, tingnan mo sa mundo ito, mas masarap ang mga gawa, ang buhay ng mga tao
taong walang pananampalataya kasi basta enjoy nila ang buhay dito. Why? Kasi yung buhay dito, tingnan mo, nandiyan ka sa sports, nanood-nood ka. No, araw ng panambahan, ayaw mong manambahan, pero sa sports, talagang sigaw ka pala sigaw. Cheers ka ng cheers. No? Pero sa atin, ano ba ang pinapaturo sa atin para sumigaw? Pag pananalangin, dapat sumigaw tayo. Pag talagang Panginoon tayo, we must pray and pray. Pero sa mundo ito, talagang ubusin na rin lakas nila, no? Sa pagsigaw para sa mga idol nila. Kaya idolatry. Akala lang nila, wala akong idol, pero dito mo sa basketball at idol na yan. Ano? Pero sa mga concert, idol! Eh, di ba? Napakalinaw ng idolatry sa sasabihin ng mga tao. Hindi ako nag-idolatry, hindi ako sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yung pala tawagin mong idol na isang tao. O, di ba? You already have set idolatry in your heart. Meron ka ng mas kinikiling ang iba kaysa sa Diyos. Kaya mag-ingat po tayo. Unbelief. Sa mundong ito is the word of unbelief. Kaya nga, ano ba nangyari? That's why, pumarito ang Panginoon Jesus because this world is full of unbelief. Kaya iilan naman ng palataya talaga. No? At upang sa pamamagitan ng Panginoon Jesus, ang sino mo lumapit sa Kanya, tumanggap sa Kanya, ay muling isilang. At doon nga po tayo na pag-iisilang muli. Nang tanggapin po natin ang Panginoon Jesus, ay doon tayo napupunagin. At ang ibig sabihin po ng pagtanggap sa Panginoon Jesus ay pagtanggap sa katotohanan. Ito na naman tayo. Ang dami na naman natin. Sabihin, tumatawag naman ako sa pangalan ng Panginoon Jesus, okay na yon. Ano? Basta tumawag lang daw. Totoo naman na ang tumatawag sa pangalan ng Diyos ay papakinggan niya. But that doesn't mean you can retain. That doesn't mean na hindi ibig sabihin ay habang panahon ka na makakapag-sustain doon nang wala ka sa katotohanan. Dahil ang Diyos hindi na kayang ipahiya ang kanyang pangalan. Alang-alang sa kanyang pangalan ay gagawin niya o pakikinggan niya ang tumatawag sa kanya. Kaya nga yung mga api, kaya sabi ng utos ng Diyos sa mga Israelitan, huwag niyong aapihin ang mga mahirap. Huwag kayong mga api. Dahil kahit sabihin natin na yung mga yan, unbeliever, kapag inapin natin yan, baka mamaya nagka-convert, nakakilala sa pangalan ng Panginoon Jesus, tumawag din sila sa pangalan ng Panginoon Jesus para hiningi ang kaparusahan mo. Anong sabi ng Diyos? Baka pakinggan ko sila. Diba? Kapag tumawag, huwag nyo aapihin ang mga mahirap dahil kapag tumawag sa aking pangalan yung mga yan, ay baka pakinggan mo sila. Kahit na ikaw, sabi niya, kahit bayan ko pa kayo, sabi ng Diyos, kahit na kayo mga mananampalataya sa akin, pero nangaapi kayo. Kapag yan tumawag sa pangalan ko, laban sa inyo, baka pakinggan mo sila. Dahil ang Diyos, hindi po niya ipapahiya ang kanyang pangalan. Hallelujah. The world is full of unbelief. And not only that, ano pa? Okay, tingnan po natin. We are born by the Spirit, by the water and the Spirit. John 3, 5-7. Okay. Paano ba tayo sinisilang? By water, repentance. And by the Spirit, hearing and obeying the truth. Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Ano ba ibig sabihin ng born of water? Born of water, it means you are repentant. Repentance. And then, born of the Spirit, that means you hear and obey the truth. Ang katotohanan. Pagkatapos mo magsisi sa iyong mga kasalanan, then you must kailangan mong sumunod sa katotohanan. Hindi lang basta na nagsisi ka na. Hindi po natatapos doon. Kaya nga, and the Spirit. Kailangan po, ano ba ang Spirit? Sabi nga natin, it's the Holy Spirit is the Spirit of truth. Yung tinutukoy po ng Spirit na to, the Spirit of truth. It's the Holy Spirit. That's why, to be born again, kailangan po yung dati mong gawin na wala sa katotohanan, ay you will go
to the truth. Kahit na sabihin mo pa, oh, matagal na akong Kristiyano, matagal na akong born again. Pero hindi ibig sabihin na naborn ka na in the Spirit. Maaari nag-repent ka on some of the mga past, the sin mo. Maaari nag-repent ka in your past sin. But yung continuously obeying now, and then parang pagtahak mo sa the present and to the future, na obedience to the truth, hindi mo magawa, then you cannot be born again in the Spirit. It's still useless. Yung lang pa sa pinagsisihan mo, pero hindi mo talaga isinasabuhay, hindi mo talaga isinabuhay yung sa katotohanan, hindi mo sinunod. Yan po ang ibig sabihin ng be born in the Spirit, the Spirit of truth. Ibig sabihin, susunod na tayo sa katotohanan. Hallelujah! At ano ba yung katotohanan nito? Wala naman pong iba kundi yung mga kautusan ng Panginoon Jesus. Kaya sinabi po niya na, go into all the world and teach them everything I have commanded you. Lahat po ng iniutos o tinuro ng Panginoon Jesus, lahat po yun, sabi niya, ituro niyo sa Kanya, ipagawa niya sa kanila. Dahil lahat ng yun ay katotohanan. Ano ba yung bagay na katotohanan na yun? Okay, ano ba yung ginagawa natin? Siyempre, nag-hike tayo. Hindi lang tayo basta nakikinig dito. Hindi lang matatapos sa pakikinig natin dito sa church na to. Kundi ano ba yung ginagawa natin? Kailangan po natin na tumupad. Okay? Nagbago binago natin ang sarili. Now, noon hindi tayo nananalangin. Ngayon, nananalangin tayo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Kasi dati, nananalangin tayo, basta panalangin lang. Amen. The Lord. Pero ngayon, naintindihan natin yung katotohanan natin. We are praying in the name of Jesus. Now, we are obeying the truth. Na sinabi ng Panginoon Jesus, ano yung pinagawa ng Panginoon Jesus noon, yung ginagawa niya, ginagawa rin natin ngayon. And those things are true. Kaya nga, sino ba yung tunay na ikaw? Ano ba yung nung tayo po ay nilikha ng Diyos, binigyan tayo ng same glory, pareho kalulatihan na meron sa pangalan ng Diyos. Hindi po ba natin naiintindihan na kaya yung kalulatihan na to na ating Panginoon Jesus na kanya ginawa ay ipinagkaloob din po sa atin. Kung titignan po natin, nung tinanggap po natin ang pangalan ng Panginoon Jesus, we accepted the same glory as Jesus Christ. You can cast out demons. That's for the glory of God. Only by the Spirit of God you can cast out demons. Because in the name of Jesus, the Spirit of God, hindi mo maihiwalay sa Espiritu ng Diyos, sa pangalan ng Diyos. That's why if you have the name Jesus, we have the Spirit of God in us. Kasi nga yun yung Holy Spirit, the name of the Holy Spirit. That's why by that name and by that Spirit, the demons flee. The demons tremble. The demons obey. Because it is God's glory. Kalawatian po ng Diyos, authority of God. Kung titinan po natin na sa pagtanggap po natin sa Panginoong Jesus, we have become the co-heir of Jesus Christ. Nagkaroon pa po tayo ng katulad na kalawatian ng Diyos. We almost become the same. Of course, pero hindi natin may kukumpara ating sarili. When it comes to the uniqueness of God, hindi po natin pwedeng ipatay ating sarili. But yung glory, sabi ng Panginoon Jesus, the glory I have with you, that it may be with them. Ipinagkaloob din sa ating ng Panginoon Jesus yung glory na meron pa sa Kanya, sa Kanyang mga kapatid na nananalig sa Kanya. Yun po sabi ng Panginoon Jesus pa niya. And that's why, kung hindi po natin tatrabahuhin ang mga pinapagawa po ng Panginoon Jesus at ikakahiya po natin, then we are misunderstanding our identity. Hindi natin nakikilala yung tunay na tayo, tunay na identity natin, that we are not of this world. Okay? Sabi nga po sa Philippians, dito po sa mundo nito, hindi lamang po yun, this world is full of arrogance. Okay? Basahin po natin ang Philippians 2. Philippians chapter 2, verse 1 hanggang 11. This world is full of arrogance. Yan po ang gusto ng mga tao ito sa mundo ito, na ipagmalaki kung anong meron sila. Ano? Alam niyo po na mamaya, yung mga tao naka-acquire ka ng isang malaking lupain, you are so proud of yourself. The people are so proud. They are so proud of themselves whenever they acquire a house. Nagawa ko to dahil sa sarili kong pagsisikap.
Ganun po ang mga isip na tao. But you know, one time talaga napunta rin po ako ng Kasiguran. First time ko, mapunta ng Dinasa. Mapunta ka man sa kasulok-sulukan ng bundok. Ano? Pagtingin ko sa bundok, talagang puro bundok makita ko. Anong napaisip ko? Pag sabi ko sa isip ko, paano pag ako na lang mag-isa sa bundok na ito at wala nang makakita sa akin? Ano na lang ang itsura ko dito? At gaano ako kaliit sa kabundukan na to? Pero sabi ko sa isip ko, how wonderful God is. Gaano ka na kabuti ang Diyos na sa liit ko ito na kung ako'y talagang tatakpan ng mga puno sa bundok na hindi na ako makikita, pero pinagkalooban po niya or pinagkalooban niya ako na maunawaan ko ang katotohanan, at dahil naunawaan ko ang katotohanan, nagkaroon ako ng relasyon sa Kanya, and therefore dahil sa relasyon ko sa Kanya, saan man ako mapunta, nakikita ako ng Diyos at kaya akong gabayan ng aking Diyos. Kaya sabi ko, ano ang may pagmamalaki ko sa harapan ng Diyos kahit na i-acquire ko pa yung kabunisakan. Nakita ko, paano pag naging akin yung bundok na to? Ang laki. Anong gagawin ko? Kaya ko ba? O ba kung maubos lang ang buhay ko, katatrabaho dito? O diba? Sige, sabi na pa rin, sige, ano naman ang papala mo? Kahit na makuha mo ang bumundok, papabayaan mo naman ang iyong kaluluwa. Walang sign-sign. Huwag mo naman sabihin sa akin, Pastor, magigtamad na lang tayo, ganun na lang. Hindi ko sinasabi yun, ha? Ang sinasabi po natin, kung ano po yung kakayanan natin na hindi natin kaya na matatalikuran yung ating responsibilidad sa ating Diyos, sa ating kaluluwa, then we must be satisfied with it, we must be happy with it, and sabi nga, doon sa ating text sa Colossians, that we must always be thankful to God. Okay? Maging mapagpasalamat po tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Okay? In Philippians chapter 2, kaya nga, sapagkat mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, okay? Tandaan po natin, na tayo po ay pinapaging bago nung tayo po tumanggap ng bautismo, then, tinanggap po natin ang Panginoong Jesucristo, therefore, idinamit natin ang Panginoong Jesucristo, and, ano mangyayari? Yung personality niya, yung attitude niya, it must be seen in us. Mayroong kaaliwan ng pag-ibig. Naman. Sa Kristo, may buhay kay Kristo. There is life, there is glory, at kaaliwan ng pag-ibig. Mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo. Dito po, sinasabi natin, fellowship in the Spirit. That's why this church name is the Holy Spirit and Saints Fellowship. Okay? If you have any encouragement from being united in Christ, if any comfort from His love, if any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion, saan sabi Pablo? Then make my joy completely being like-minded. Maging ganap nawa ang kagalakan ko. Sabi, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Magbuklod kayo sa isang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Sa English, being one in spirit and purpose. Ano ba yung purpose natin? The purpose of our lives is that we can inculcate the attitude of Jesus Christ. Yung attitude na yun ay gamitin po natin upang patuloy na mamuhay ayon sa kalwalhatian ng Diyos. Okay? Now, next. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Di ba? Marami sa mundo ito, gusto nila maging tanyag. Tingnan mo lahat ng mga mga nagre-reels, puro kalokohan. Dahil sa gusto lang nila sumikat, puro kalokohan, kuloko, ang pinagagawa. Kaya sa the Bible said, stop. Joke. Hindi na tayo katulad doon na puro joke, puro mga ano po yun na, nung hindi ako ang believer, ang hilig-hilig ko mag-joke. Ang hilig-hilig ko magpatawa. Stop clowning. Sabi nga, di ba? Sabi ko, stop clowning. Ano may mga clown, di ba? Puro pa joke, puro patawa, Because we, believers, we are living in the truth, we are living in holiness, then we are living a serious faith life, spiritual life. Pag sinabi po natin serious faith life, hindi lagi na akong seryoso ako.
Hindi mo lagi ganon. Pag sinabi mo natin seryoso, ibig sabihin, tinutupad po talaga natin kung ano sinasaad ng kasulatan. Hindi na lang, ay, kailangan maging seryoso ako sa lahat ng pagkatan, hindi ako hingiti. Pag binati ako, ganon lang. Ganon? Ganon, good morning. Ganon? Hindi mo ibig sabihin na maging seryoso. Kaya siguro, iniisip ko siguro ng marami, ay boring maging Kristiyano kasi dapat seryoso ka. Hindi po yun ang ibig ko sabihin kaseryosohan. Ang kaseryosohan po, puno ka ng kagalakan sa paglilingkod sa Diyos, puno ka ng kagalakan sa pagtupad sa salita ng Diyos, puno ka ng kagalakan dahil sinasabuhay po natin ang salita ng Panginoon sa Kristo dahil nararanasan natin ang pangako ng Panginoon Jesus. Huwag kayong gumawa ng naman dahil sa paghahangadan yung magitan niya. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, iturin ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. This world is full of arrogance, kaya nga po, ano ba yung totoong dapat tagayin natin character that must continue na yun yung pagkakakilanlan natin ng identity natin in Jesus Christ. Kailangan tayo matutong magpakumbaba all the time. Paano yung pagpapakumbaba ito? Next. Okay. Pag malaksakitan ninyo ang kapakanan ng iba. Okay, marami sa mundo ito. Actually, medyo napansin ko dito, marami yung talagang basta mauna ako. Ako muna, akin na muna, ako na muna. Akin na lang, bayaan mo yung iba. Basta ako, okay na. Makasarili. Kundi, bakit ba sa atin dito? Ano bang ginagawa sa buhay natin? Na, bakit tayo patuloy na susumikap sa church na ito? Bakit tayo patuloy na nagkakaisa sa church na ito? Hindi lang para sa atin. Upang tayo rin makapagbigay din po ng buhay sa iba. Of course, magpapala ang Diyos sa atin, pagpapalain tayo ng Diyos. Ngayon, pag pinagpala po tayo ng Diyos, magbibigay din po tayo ng buhay sa iba. Thus, pag pagpapakalan ng iba, alalahanin naman po natin ang pakalan ng iba. At hindi lamang ang inyong sarili. Okay? Sabi niya dito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Dito po yung sinasabi ng pagpapakumbaba. Okay? Your attitude should be the same of that of Christ Jesus. Next. Isipin mo, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sinabi ko po kanina, nung tayo po ay binigyan ng Espiritu, God has given us glory. God has given us the same promise as of that Jesus Christ. Of course, kaya nga sabi, tayo ay parang namumuhay na parang mga hari katulad ng Panginoong Jesucristo. Pero dahil tinanggap natin ito, hindi ibig sabihin nun na dahil meron tayong kaluhatian na katulad ng Panginoong Jesus, ay nagiging pangmatasa tayo. Dito na po nagsisimula, na lumalaki ang ulo ng marami, lalo na yung nakakaranas ng matinding mga signs and wonders. Dito naman sila nagkakaroon ng nakukurap. Hanggang sa naging corruption na yung mga nagpapakita ng signs and wonders, in the end, nag-glorify na po yung kanilang sarili. Yung kinukuha na nila yung glory. By what means? Okay, minsan nagkakataon, nagpapabayad na sila. Kakasapwindi mo na yan by 20,000. Okay na. Kung hindi kayo susunod sa akin, hindi ka maniniwala sa akin, hindi ko kayo mag-cast out. Ganun ba? Ako, ang kagalingan, ako ang daan. Ganun na. Ako si Jesus. Ako si Jesus, sasabihin na ng iba. We must continue to be humble. At ano ibig sabihin pagiging humble na ito? Na kahit na nasa tugatog ka ng iyong tagumpay, you must learn how to bow down before God and listen to the voice of the Holy Spirit. Patuloy mo pa rin pakinggan ang tindi ng banal na Espiritu. Magpabasag pa rin tayo sa ating puso. Okay? Siya na sa halip, kung saan niyang inubad ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin, ipinanganak siya tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin. Diba? What is humility? Maging masunurin ka pa rin hanggang sa kamatayan mo, kamatayan ko. Maging masunurin tayo sa Diyos. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Ano ba ibig sabihin ng maging ito man kamatayan sa krus? Even unto death, we must continue to obey our Lord, Jesus Christ. Baka naman ito iniisip lang naman ng marami na kailangan kung mamatay ako hanggang sa krus, kaya magpapapako ako sa krus, ayun na naman, malapit na naman. Okay?
Lubusin na. Susunod ako sa krus. Magpapapako ako sa krus. Hindi po ibig sabihin ito. Ano ba ibig sabihin ng kamatayan sa krus? Yung mamatay man tayo sa ating pagtitiis sa pananampalataya, pananatili sa pananampalataya hanggang sa huli. And that is carrying our cross or dying on our cross. Hindi yung magpapapako tayo literal sa krus para lang ulitin. Yung ipaglaban mo ang pananampalataya mo hanggang sa huli, ipaglaban natin ang katotohanan hanggang sa huli, that is dying dying until the cross. Hindi ba? Ano bang mayroon sa pananampalataya natin na ito? No? Bilang mga sumusunod sa Panginoon Jesus, yung kaluwalhatian kasi ng mundo ito, baliktad sa kaluwalhatian ng Panginoon Jesus. Sa mundo ito, yung kaluwalhatian ng Panginoon Jesus, ano nangyayari? Anong ginagawa? Niyurakan, dinuduraan, di ba? May mga experience ba dyan? Talagang maghahayat sa mga tahanan, bubuhusan ng arenola, laman ng arenola. O di ba? Kahihiyan. Alam mo yun? Yung mamatay ka na para sa mundo ito, yung glory na ating tinataglay ay kahihiyan sa mundo ito. That's why we are going the opposite of this world. Kaya the world hates us. Yun yung glory natin. Kaya mo ba mamatay sa glory na ito? Kaya ba natin mamatay na hanggang sa huli? Kahit nakamakin tayo ng tao, kaya ba natin mamatay para sa katotohanan ito? And this is our obedience unto the cross. Obedience to the cross. Kasi nga, our real identity is not the ways of this world. Sabi nga po sa Romans chapter 12, Romans chapter 12 verse 1 to 2, we are not conforming to the ways of this world. Ang dami-dami sa paligid. No? Minsan mahihikayat ka ba dahil sa sobrang marami sila, nagkakaisa sa isang layunin. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Okay, tinuro po ni Pastor Chris kami. No one can enter the kingdom of God unless you become holy. At paano tayo magiging holy? When we are set apart from the world, we become holy. And being set apart of the world, ibig sabihin kung tayo hiwalay sa mundo, ibig sabihin po tayo ay magiging kaaway ng mundo. Yuyurakan tayo ng mundo. Huwag kayong makiayo sa takbo ng mundo ito. Okay? Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Okay? Upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and perfect will. Kapag hindi po tayo humihiwalay sa mundo, o kapag nakikialit po tayo sa mundo ito, anong mangyayari? Hindi po talaga natin matutumbok, hindi natin mahahanap yung daan patungo sa Panginoon. Hindi natin makikita yung katotohanan. Bakit? Bubulagin po talaga tayo ng mundo ito. In the ways of this world, ang gusto nito, puro pasarap sa pisikal. Puro, ang gusto niya, okay, dahil malungkot ka, punta ka rin sa dagat, mamasyal ka, yun ang gawin mo. Okay, hindi naman tinuturo ng mundo ito na kapag malungkot ka, manalangin ka sa Diyos para bigyan ka ng kagalakan sa Espiritu, turuan ka niya kung magkaroon ng karunungan, bibigyan ka ng karunungan. Hindi naman tinuturo ng mundo ito eh. Only the Spirit teaches that. She teaches that. Kaya po, sa mundo ito, marami tayong mga bagay na hindi sinusunod at sinasabi ng iba, mga baliw na tayo. Hindi lang iba, sabi lang ng marami, baliw na tayo. Kasi bakit iba na kayo sa aming mga gawin? Bakit iba na kayo sa, ito na kasi, ito yung ginagawa ng mundo, bakit kayo iba? Mga baliw. O, diba? Yun ang tingin po ng mundo sa atin. Handa ka ba na harapin ang katotohanan yan? Handa ka bang tanggapin na yung tatawag na yan po ay kaluwalhatian na yan? Hindi mo ba alam na isang kaluwalhatian po sa ating mga mananampalataya na tayo po ay sabihan ng mundo ng baliw dahil sa pagsunod po natin sa ating Panginoon Jesus?
Pero kung ikakahiya po natin at sasabihin tayo baliw dahil sa pagsusunod dahil sa Panginoon Jesus, then, kakayarin po tayo ng Panginoon Jesus. This is our identity. Iba tayo sa mundo. Kaya nga, how are we going to find our identity in Christ? Okay? We must be identified by the glory of Christ, by His name. We are sealed with His name. Tanda po natin, when we accepted the Holy Spirit, we are sealed by His name. Yun po yung identity natin noon. Noon, sabi ko, ako sa Limon. Okay? Noon, ang pinagmamalaki ko, yung pangalan ko, iniingat-ingatan ko noon yung sarili kong pangalan na wag mayurakan sa mundo ito. Tama naman, sa mundo ito. Kailangan ang pangalan natin maging maayos din. Para anong ibig ko sabihin na yung sa sobrang, yung gusto ko, yung matuwid ako sa paningin ng ibang tao, gusto lagi akong maayos sa paningin ng ibang tao, gusto ko laging pleasing ako sa ibang tao para yung pangalan ko na Raymond ay kalulugdan ng mga tao. Yun ang sa akin noon, nalayunin ko. Yun yung aking sinasabuhay noon. Pero nung nakilala ko ang Panginoong Jesucristo, tinanggap ko ang kanyang pangalan, ano nangyari? Nasa pangalan ko, matakpan ang pangalan ko ng pangalan ng Panginoon Jesus, hindi na ang aking sariling layunin, hindi na ang sarili ko magustuhan na ipagmalaki ko, hindi ko na hinahanap na purihin ako ng tao, kundi ang purihin ng tao ay pangalan ng Panginoon Jesus sa buhay ko. Dahil yun yung natagpuan ko na identity ko sa Panginoon Jesus. I found my identity in Christ, sabi niya. That who is the real I am? I am the soul, isa akong kaluluwa na nangangailangan ng buhay na bumula sa Diyos, at ako ay isang kaluluwa na namumuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. This body, this physical image, lahat ng po ito maglalaho. Iiwan ko ito. Yung pangalan po ng Panginoon Jesus sa akin, yung attitude na yun, na makikilala ng tao sa harapan ko na sa akin, yun na po yung aking pinag-iingatan. Yung buhay na noon, ninanais ko na para lamang sa akin, para lang sa sarili kong kaluwalhatian. Kaya noon, pumasok pa talaga ako sa music school. Gusto ko mag-vocal lesson, dahil gusto kong sumikat, gusto ko magkaroon ng karangalan. Pero ang lahat ng yun, naglaho nung nakilala ko ang katotohanan. Noon, sabi ko nga, noon napakahilig kong identify ang sarili ko through music. Kaya nga, ano ba sa mundo ito? Yung mga tao, they can identify themselves, ina-identify nila ang sarili by the music. Ito mga trip ko music, kaya ito yung identity ko eh. Ganun pa talaga. Ganun kasi talaga, ito yung genre ko. This is me. Okay? Ganun yung mga tao noon. Hanggang ngayon, ganun ako tumingin noon. Na ito kasi yung personality ko, ito talaga yung identity ko eh, ito yung gusto ko. Okay? Ganun po ako tumingin noong mga panahon na yun, nung wala pa ako sa katotohanan. Kaya yung hilig ko sa music doon, alam ko rin na ina-identify ko yung sarili ko na bilang ay matuwid ako. Kasi hindi ako nakikinig ng mga ganitong music. Ang mga gusto kong music, mga inspirational, mga for pampalakas ng kalooban, mga gano'n, encouraging songs. Akala ko noon, yun yung personality ko. Akala ko noon, yun na yung identity ko. Pero over time, napansin ko bakit nababago yung identity ko. Bakit nababago yung mga bagay na gusto ko na. Okay? Hanggang sa makilala ko ang Panginoon Jesus at nakilala ko ano ba yung totoong pundasyon ng true self-identity. At doon ko po lang naintindihan na ito pala dapat ang pundasyon ng sinusunod ko ang katotohanan. Kaya doon ko rin po naintindihan na yun yung dapat kong ipaglaban hanggang kamatayan. Yun yung dapat kong taglayin na hanggang mamatay ako ang katotohanan dapat ang aking tataglayin susundin. Isipin ko na lang, sabi ko, paano kaya sa isip ko kung ako ay namatay, na yun lamang ang hilig ko sa music na in-identify ko ang aking sarili through music. In-identify ko ang aking sarili sa So, sa mga groupings ng mga social groups dito sa mundo ito, society. And siyempre, dahil itong identity ko, dahil kami mga matuwid, ang mga pipiliin ko mga kabarkada, dapat nila magtitino, hindi naninigarilyo, hindi uminom. Ganun ako mag-identify na aking sarili noon. Akala ko yun ang identity ko. Naintindihan po natin yung
how can we find, okay? How can we find our identity in Christ? Kaya wag po natin, wag po natin hayaan na yung sabi nga, wag po natin hayaan na ang mundong ito ang magbigay ng identity sa atin. Dahil sa mundong ito, ano ba yung mga pinapaano ng mga tao ngayon? Kita mo yung mga songs ngayon, Mamaya, yung mga kinakanta ninyo na kung ano-anong sinasabi na hindi nyo naintindihan sinasabi na wala na pala kamulahan, baka mamaya mga incantations na yan. Mga songs na pala ng tongues of demons. Yes, they can. Kaya nga mga kahit, lumamundo ang mga tao sa mundo ito, pinapaindak ng mga tugtog na gano'n, ganda-ganda pakinggan, ang sarap-sarap pakinggan, pero hindi naiintindihan. Yung pala mamaya, incantations na yung mga yan. Minsan nga doon sa Costa, meron kami narinig na pinakumakanta doon, yung robotic. Kung ano yung ganun yung mga kanta niya. Sabi ko, kinikilabutan ako. Parang itong mga kanta to, parang incantation na. Grabe. Kaya kung hindi po tayo hindi natin ma-identify ourselves in Christ, in the truth, na wala tayo sa foundation of truth, then you will never recognize those kind of songs. You will never recognize those kind of identity na iba na pala. Kung wala tayo sa foundation of truth. We must be careful of the songs that we're listening to. Baka mamaya, yung akala mo, ay hindi, masaya naman yung song, hindi naman siya demonic kasi masaya naman yung song kasi nakakaaliw pakinggan, ganito, sorry, but hindi mo alam, baka mamaya, yung pa mga, kasi, yung mga noon, nakakayugtog ng gano'n, sayo-sayo pa nila. Hindi nyo alam, hindi nyo naiintindihan, baka yung mga incantations na nagtamang sa demons na yung mga yan. That's why we must be careful. Know your real identity. We are not of this world. Ang atin, alam mo, pag nasa katotohanan tayo, you know your identity in the truth, then you will be able to tell, you can be able to tell what is pleasing to God. Sabi naman na binasa natin, ano ba yung mga kinalulugdan ng Diyos? Because ang mga kinalulugdan ng Diyos, yun yung talagang yung identity mo na, yun din ang dapat gusto mong gawin. Yung real identity natin ay yung nagnanais na gawin kung ano yung pleasing to God. That is our real identity. That's how can we find our identity. Kaya nga kapag yung identity natin, ayaw kung tinatapat ako magsimba ngayon, hindi ikaw yan. Hindi ikaw yan. That's not your identity. Okay? Yung mga bagay na sumasalungat sa pananampalataya, ay, hindi ko gusto gawin yan. Kahit na nasa Biblia, then that is not the real identity. In Colossians, chapter 2, 6-15, punta tayo sa exposition. We must be careful. Sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Okay? Mamuhay na. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkilala. Okay? Pagkilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. Ano ba yung pananampalatayang itinuro sa atin? At lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Ano ba yung pananampalatayang itinuro sa atin? Okay? Lahat po ng mga tinuturo namin sa inyo na ayos sa Biblia, nakita ninyo, nabasa ninyo, anong ginagawa natin when we pray, when we cast out demons, when we try to speak the Word of God, when we try to speak life. Those things ay bahagi po ng ating pananampalatayang tinuturo. Na sumasalaman tayo sa mga gawin ng mundo ito dati sa pananampalataya. Yan po ang pananampalatayang tinuturo sa atin ng Panginoon Jesus. Next, 8. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni naman sa pamamagitan ng walang kabulahang at madayang katuruan. Sa English kasi, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy. Yung mga tao dito, di ba, sinasabi ko kanina, ang dami nila mga philosophy, pero mga deceptive philosophy which depends on human tradition and basic principle of this world rather than on Christ. Yung mga philosophy nga ng mundong ito, naka-base lang sila sa principle of the world, but that they are not based on Christ. Human tradition.
Ano ba yung mga tradisyon ng mundo ito? Yung mga ginagis na nila na yung paniniwala nila. Mamaya sasabihin sa akin nung punta kami sa kasiguran, talagang ihingi na kasi ako. Wala din talagang, saan ba? Wala. Diyan ka na lang umarap sa pati. Tapos sabi nung kasama namin si nanay, oh, nagtabi-tabi ka ron, baka may nunod. baka ano kung nunod doon. Sabi ko, mas makapangyarihan po ang aking Diyos. Sabi ko sa kanya, tumigil siya. Amen. Bakit ako maniniwala doon? Mas makapangyarihan ang Diyos ko kaysa sa nuno na yung mga demons. Di ba? Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos. Kahit na siya ay nagkatawang tao. Yes, ito yung sinasabi natin. Nagkatawang tao ang Panginoon Jesus, ngunit yung pagka-Diyos na ay naging likas sa Kanya. Don't you know that even we are in the flesh, when we accepted the name Jesus Christ, when we accepted the Holy Spirit in us, then yung kabuuan pagka-Diyos ng Panginoon Jesus ay nasa ating katawan din. Don't you know what? That's why we are casting out demons. That's why the demons submit. The glory of God, when the glory of God is in you, then therefore, the deity of God lives in you. In us, also. Pero ang sinasabi ko, ang gusto ko lang sabihin, hindi natin kapantay sa uniqueness ang Diyos. Pero yung kaluwalhatian na, yung glory niya, yung pagka-Diyos, ibig sabihin yung pagka-Diyos niya, yung glory ng kanyang pagka-deity, nananahan din po sa atin. Kaya nga, when we declare life, we have the power to declare life. Di ba? We can lay our hands to the sick and we can give life. When we say deity of pagka-Diyos, the deity of God, the deity of Jesus Christ, it gives life. When you are giving life, ibig sabihin, the deity of Christ lives in you also. Because only God is the source of life. Kaya kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pagkipag-isa sa Kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Kaya nga, sabi ng Panginoon Jesus, di ba? You are gods. Isn't it written? You are gods. Di ba? Sa lahat ng mga tinatawag na Diyos, ang lahat ng mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Hallelujah? Small gods. Small gods. Kaya sa pamamagitan din ni Kristo, kayo'y tinuli hindi na ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Ano ba ibig sabihin ng circumcision? It's renewing. Renewing of, hindi na sa laman, but in the Spirit. Na-renew tayo sa Spirit. Nabago na tayo sa Espiritu. Sa pamamagitan ng bautismo, na inilibing kayo kasama ni Kristo at muli na kayo nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Diba? Muli na kayong nabuhay. Muli na kayong nabuhay kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. It's the power of God that also nagbibigay po sa atin ng buhay. Power of God. Kayong dating patay na, dating patay tayo, sabi mo nga kanina, na kapag tayo wala sa Diyos, wala pa naman tayo, we are dead. Pag wala tayo sa katotohanan, we are dead. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hindi nasakop ng kautusan, ay binuhay ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawan ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat na naisulat na alituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutang kaugnay nito, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. And lastly, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, tinupig niya ang pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. As our identity in Christ, don't you know that you are meant to be victorious? Sabi ko nga. Amen. Kung tayo ay patuloy na nakikilala natin ang identity natin in Christ, makatatagpuan natin ang identity in Christ, then hindi mo iisipin na ikaw ay malulungkot. Hindi natin iisipin na nakakalungkot ang buhay natin. Dahil ang lungkot, that is the thought
of the devil. Gusto ng devil malungkot ka, na mawalan ka ng pag-asa dahil gusto ng diablo na isak sa isip natin na wala kang kasama, wala kang pag-asa, walang Diyos sa buhay mo. But if you know who you are in the sight of God, you know that God is your Father, alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, then how can you say that you are alone? You are never alone. Amen. Yan po yung identity mo. And that is our identity in Christ. That we, wherever we go, hindi po tayo nag-iisa. Kaya huwag po natin bigyan ng puwang yung kalungkutan, yung patuloy na nag-discourage, but hope. Diyan po kasi magaling ang kaaway. Babagsak niya yung ating kaisipan para mawala tayong pag-asa hanggang saan ng bandang huli. Tularan siya na murderer. Anong gagawin niya? Hindi na naman ang pagiging murderer naman, hindi na naman dahil nag-murder ka na ibang tao. We become also a murderer when you murder yourself, don't you know? When you murder your soul, you become a murderer. Hallelujah! Kaya nga po, babalik po tayo, in the truth, we must bear fruit in Jesus' name. Yung identity natin na ito, na ipapasa, ito yung identity na kailangan mamunga. Hindi yung namumunga nga tayo, na wala tayo sa katotohanan, nagpapahayag tayo na wala sa katotohanan, na nagtuturo tayo nang wala sa katotohanan, tapos yun ang mamumunga. Hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Ang ninanais po natin sa katotohanan ng ating pananampalataya, ang tinanggap, kailangan dito po natin hubugin yung bunga natin dapat may bunga. May alay bati po sa Diyos ang buhay ito. Amen? Kaya sa pagkakataon po, let us pray. Let us thank God na siya nagbigay po sa atin ng bukas na kamalayan upang maunawaan ang katotohanan. At ganoon din, bagamat hindi natin sinasabi na taglay na natin ang buong katotohanan, ngunit yung pagnanais na tayo pa ay matuto at maintindihan pa ang katotohanan ay binigay sa atin ng Diyos. Na magpasalamat tayo na binibigyan tayo ng Diyos ng puso, nagpapakumba to continue to listen to His words. Kaya naman, at humingi po tayo ng tulong sa Kanya, sa Diyos, na patuloy tayong gabayan ang ating kaisipan na panatilihin yung pambabaang loob katulad ng Panginoon Hesus Kristo, ipaalala sa atin palagi kung ano yung narapat natin tagay na attitude na gaya pa ng Panginoon Hesus in order to remain in the truth. Let's shout the name of Jesus to let us pray. Jesus! 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 Ang manalangin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri kami at nagpapasalamat, Ama, sa mga salita mo na inihayag mo sa amin sa araw ito. Maraming salamat po, Ama, sa katotohanan na ito na binuksan mo ang aming kaisipan. Salamat, Ama, na binigyan mo kami ng puso nagpapakuwag. Tulungan mo nga po ang bawat sa amin na taglayin, panatilihin ang katotohanan ito. Napatuloy kami na mamumuhay sa katotohanan, malilinis ang aming pamumuhay, ang aming mga gawin, Ama, at mga kasunod sa pamantayo mo. Loobin mo na ang bawat sa amin na taglayin ang buhay na ito, ang karangalan ito, na taliwas man sa mundo ito, hindi kami kakahiya para ng palataya ito. That our real identity is not the glory of this world, but the glory of God. That our real identity is the opposite of this world. Kaya naman, ang aming kalulatian naman ay ang luruan kami ay kutsain ng mundo ito pagkat kami tumataliwas o hindi sumasang-ayon sa takbo ng mundo ito. Ngunit alam namin na totoong kalulatian ay matatagpuan sa iyo at manatatanggap namin ito sa pagdating ng Panginoon Hesus ay kami nga po ay sama-sama tatanggap ng kalulatian ito na hindi kailanman magdalaw. Loobin mo ng bagay sa amin ay patuloy nga po makapamuhay sa iyong kabanyanan, Ama. Bigyan mo kami ng kalakas at kasigasigan, even the full inspiration to do all of this, to bear fruit in the truth, in the name of Jesus. Amen.